Altea, konting tiis na lang ha. Kapag nakaipon ako, bibili tayo ng sariling bahay. Okay lang sa akin, Marco. Basta magkasama tayo. Salamat, Altea. Alas 9 ng gabi nang makauwi ako sa apartment namin. Pagod na pagod ako dahil maraming customer sa cafe. Pagpasok ko pa lang ng pinto, agad ko napansin na wala si Marco. Kakaiba. Karaniwan kasi nauna siyang umuwi. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Cellphone niya. Naiwan niya. Miss Nakita, babe. Baby, gising ka pa pala. Bakit hawak mo cellphone ko? Sinong babe? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo kong gawing tanga, Marco. Altea, makinig ka muna. May iba ka? At first wala lang... Huwag mo sinaksa ko sa dibdib. Wala lang, gano'n lang. Akala ko cheating lang. Pero mas may masakit pa pala akong malalaman. Habang umiyak ako, may nahulog na papel mula sa bag ni Marco, isang resibo, hotel receipt, at ang date araw yun ng anniversary namin. Hindi ka pala overtime nun? Please, ayusin natin ito. Ayusin? Marco, sinira mo ako? Altea, please, calm down. It's not what you think. Hello? At bakit hindi mo sinasagot messages ko? I was busy. Marco, sasabihin ko na ba sa kanya na buntis ako? Teka lang, wag muna. Sige, sige. Hindi ko akalaing darating ang araw na sisirain ng taong pinakamamahal ko ang buong buhay ko. Akala ko masaya na tayo, akala ko sapat na ang lahat ng sakripisyo ko. Makinig ka muna, please. Bakit, Marco? Bakit? Hindi ko sinasadya. Pero isang gabi, isang mensahe lang ang nagpabago ng lahat. Akala ko cheating lang ang pinakamabigat na kayang gawin ni Marco, pero mali ako. Dahil ang totoong masakit ay ang sikreto nilang matagal na palang nakatago sa akin. Sino ba talaga si Angel? At bakit pakiramdam ko masisira ang buong buhay ko dahil sa kanya?